morning guys. So nagtika kita dire kadali sa may Bituon Hinaktakan coastal area ano. So you're looking at the Bituon Bridge no, which is pakadto ni sa guys Padumangas na ni. And then ang aton end sa aton yung flood control ari dire. And of course sa aton nga left Haro area and then going to Balabago no dire nga side sang ini nga coastal road. So ang reason ko nagkadto ko di guys kay may kita bagong Marites Network for a new project. Siguro dugay na ini si actually pero daw basi do nabuhi sa liwat bla daw pagkabalo ko based sa akong information daw 80s pagani dapat siya eh. But din nabuhi sa liwat kay man may bagong project. So the plan is may bago kitang reclamation. So I believe dira sa may Hinaktakan area and going to Bituon ano kay mag-cross ka dire Bituon na inada nga area while dire is Hinaktakan area ano. So currently nagkadto kita dire para mag-update lang kita guys sa aton nga Marites Network. So sa Subong I used to come here pero sa Subong may fence na. I'm not sure basta gina-limit lang nila ang mga salakyan bala nga magkadto dire kay may mga salakyan ni na dire ga sulod ano. And then siguro mga motor. Kag dayon during summer gakadto ko di kay galabot gani sa punta no para mag-video pero subong may fence na siya, may barrier na siya no. So wala ta kabalo kun gibutan nila kay wala man sang sign. But then damo nga mga campaign materials. But anyway, I believe nga ang ginahambal nila nga I think ang ila gina-try nga i-reclaim sa punta sing aton nga flood control project bala diri sa baba pakadto na ini sa aton nga Gimaras channel Iloilo channel ano. So since ang aton nga flood control after to some prank obra ini by the Japanese contractor naton ano. So funded to sa sang sang Japanese government. So nahuman na siya after pila ka years. Amo nang itsura ini sa baba sa aton nga flood control ano. And then ang isa ka project nga dugay na tani nga i-obrahon nila which is siguro daw na dormant lang for pila ka years. So sa Subong nabuhi sa liwat tungod kay isang bagong project nga gina-propose which is the miyara kita guys nga desalination plant bla dire lapit sa may planta. Hindi nato makita kasi siyempre puro di mga kahoy pero lapit sa aton nga neighboring lang sa aton nga coal fire nga planta no. So dira na siya obrahon. So we will do some details in the future no regarding sa inang project. Tapos since mayara pag-obrahon nga desalination plant as well as ang basura bala guys nga leftover halin sa aton tong basurahan sa Mandurriao i-expire na ato. I think siguro by year 2026 expired na ato siya no. So mangita kita sa bagong nga location. Wala ko kabalo kung dire i-relocate but then ang nabalaan ko is may-ari kita dire nga based sa atong Marites Network may-ari kita dire nga project para sa related sa garbage conversion nga mga basura tabla guys i-convert. So base possible they needed more land so kinanglan i-reclaim ang iban nga parte sang dagat naton or baybay to dire sa dire nga part sang city ano para nga mag-put up sing planta or any other plants nga kinanglanon sa expansion sang aton nga garbage conversion ano. So detalye lang kita sa next naton siguro nga video or sa other videos naton related sa ina project. Pero ang aton nabalaan is may information kita nga daw roughly mga at least siguro mga 100 hectares of reclamation nga pag-aobrahon para maka-put up sang mass of land and then para butangan sang possible planta and other settlements no. Probably a commercial complex no nga lapit dira sa may diring area naton.
So amo lang yun ang ato nga short nga information nga nakuha. And currently inline may na sa project naton with the desalination plant naton ano, plus the conversion sa mga waste materials naton, kaya kinanglan naton more energy and more water. Samtang naga-improve ang Iloilo guys, kinanglanon nato nga damo nga tubig. So ang makasolve sang water shortage naton amo nang desalination plant, as well as maga supply man siya sang mga tubig para sa coal plant naton, para sa cooling bala guys, kaya kinahanglan niya na tubig para mag cool down ang planta no. So muna na, very short lang yun yung aton yung video. I-zoom na natin kadali para makita nyo guys sa punta. Actually sa una namin na di yung area nga ni daw gintapukan ng blado mga duta, pero sa subong siyempre natubuan na sa Sangilamon kay siyempre gaulan-ulan mabuhi yung lamon mas hindiin ano. And then I used to go there at the end. Isa ganun may nagapamunit, may mga salakyan pa during the summer days ano. Sang last year bala guys, El Nino pa to. Pero sa subong ti kay rainy season na, so natubuan na sa mga hilamon. Kag dayon daw wala na gani ma-maintain ang drainage area. Pero makita naton ang mga ang dike naton intact pa man diri. Okay pa man siya. Kung isa gani sa una makita ko din may mga families nga nagalangoy-langoy diri sa sa aton nga flood control ano. Kag ini gani do mainit. I don't know do cyclone bala guys, gibutangan nila no. Pero pag insindi ko daw hagdan ni siya, parehas to sa tabok nga may hagdan bala guys. So muna try ko lang ibutang sa video ang mapa sang sang ining area no, para nga may idea ka mo kung diin nga part sang end sa aton nga flood control or ang areas nga di na gina-propose nga reclamation ano, para nga may ma-visualize nyo guys kung diyan nga part. Ang aton gali nga Taytay sa Guimaras hindi dire no, so sa pihak pa to, so sa Liganes pa to nga area. So try man naton na ma-update dito in a few days kay tama gid ka crazy ang weather naton subong. Kay do pila na kadlaw daw, almost 1 week na nagaulan-ulan guys. So subong naman niya nga daw medyo sunny na no. So try nato mag-update ina ang iba nato yung mga ongoing nga mga projects. So till the next video, thank you for watching.